Parke ba at libingan ang hanap nyo? At hinahanap nyo rin ang libingan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal? Let me take you to the place to be. Paco Park, 4,114 metro kwadrado. Iyan ang tinatayang sukat ng isa sa mga mahalagang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Paco Park. Ang Paco Park ay dating kilala sa tawag na dilaw dahil sa mga bulaklak na tumutubo dito na kung tawagin ay amarillo, na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay yellow at dilaw naman sa Tagalog. Ang Paco Park ay matatagpuan sa dulong silangan ng Padre Paura Street dito sa lungsod ng Maynila. Ang Paco Park ay nagsisilbing amusement park at municipal cemetery simula pa noong panahon ng mga Kastila. Ang populasyon ng Maynila noon ay tinatayang mahigit 8,000. Gumawa ng mahigit 20,000 nicho para sa populasyon ng mga taong nakatira dito at maging sa magkalapit lugar nito. Dahil sa magandang lokasyon at klima at pating ito, marami ang naiengganyo dito'y palibing ang mga kaanak. Taong 1912 nang ipinatigil ang paglalagak ng mga labi sa Paco Park. Noong ikalawang digmaang pandaigdig naman, nang ginamit ng mga Hapon ang Paco Park upang paglagakan ng kanilang mga armas. Ang makakapal na pader na gawa sa asbestos ang naging proteksyon nila laban sa mga kalaban. Taong 1966 nang muling buksan ang Paco Park sa publiko. Termino ito noon ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. Ika-30 ng Disyembre 1876 nang palihim na inilipat ang labi ni Rizal ng mga otoridad sa lugar na ito. 15 araw itong binantayan ng mga Gwardiya Sibil. Samantala, ika-17 ng Agosto 1878 nang ipinakremate ang labi ni Rizal at inilagay sa urn na gawa ni Teodoro Romualdo de Jesus. Matapos nito'y nilagak ito sa bahay ni Teodora Alonso sa Estrada Street, Binondo. Ika-30 ng Disyembre 1912 nang tuluyang inilipat ang labi ni Rizal sa Luneta. Ang Paco Park ay isang sementeryo na plinano para lamang sa pamilya ng mga maharlikang Espanyol na naninirahan sa loob ng distrito ng Dilao o mas kilala sa tawag na Paco, at iba pang mga naninirahan sa loob ng haligi ng Intramuros. Ginagamit nila ito upang lagyan ng abo ng kanilang mahal sa buhay. Sinasabing nabuo ito noong taong 1700, bagamat natapos ito noong 1822. Ginamit din ito bilang libingan ng mga nabiktima ng epidemya na tinatawag na kolera na kumalat dati sa buong distrito. Sinasabing ang libingan ay may taas na 6 na metro at 2 metro ang kapal. Dahil sa biglaang paglaki ng populasyon ng Maynila, kinakailangan magdagdag ng panibagong pader para sa mga mayayamang nagbayad na malaki upang dito mailibing. Ito ang pader na gawa sa semento na pinaglaanan ng laking content. Dito rin sa Paco Park, inilibing ang 3 paring martir, sina Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora. Sila ay pinatay noon ng mga Kastila dahil sa bintang na pagkakasangkot sa pag-aaklas sa Cavite. Naging malapit sa puso ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at kanyang kapatid na si Pasiano ang 3 paring martir. Dahil noong nag-aaral pa lamang si Pasiano ay doon siya namalagi. Ang pagkamatay ni Padre Burgos ang unang pangyayaring
nagmulat sa nasyonalismo sa puso ni Rizal. Ito ang nag-udyok kay Pasiano na pag-aralin si Jose Rizal upang maging edukado at makatulong sa pagpapalaya ng ating bansa. Ang Paco Park ay bukas sa araw ng Lunes hanggang Linggo. Ngunit ito ay nagsasara sa araw ng Miyerkules. Sa araw naman ng Biyernes, ito ay nagsisimulang magbukas sa oras ng alas 5. Ang malasimbang kapilya na ito na tinawag na St. Patricius Chapel ay tinayo mahabang taon nang nakararaan. Mayaling tulad ito sa isang simbahan dahil sa paraan ng pagkakatayo at pagkakadesenyo sa panloob at panglabas nito. Masasabing antigo na ang kapilyang ito, ngunit dahil sa wastong pangangalaga ay naipreserba ang ganda at kwento ng lugar na ito. Marahil, ito rin ang naging dahilan kung bakit maraming magsing-irog ang nahihikayat na dito na lamang magpakasal. Ang Suwaryo. Ang Suwaryo ay libingan ng mga munting anghel. Mga munting anghel na iniwan ng mga walang pusong ina at ang mga anghel na pinalaglag ng kanilang sariling ina. Sila ang naging biktima ng mga makamundong pagbabago tulad ng kahirapan. Sila rin ang biktima ng mga mapangas na Kastila. Ang Suwaryo ay parte ng Paco Park, isang makasaysayang parke. Tinatayang aabot sa 100 ang mga libingan ng mga sanggol. Napansing nililumot na ang mga libingan dahil ito'y niluma na ng panahon. Ang Paco Park ay muling binuksan sa pangangasiwa ng ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sa papupursige ng kanyang may bahay na si dating unang ginang na si Imelda Marcos, nabigyan ng importansya ang kultura ng Pilipinas. Isa ang Paco Park sa mga inayos ng unang ginang upang magsilbing pasyalan sa mga Pilipino. Sa tulong ng Alemanya, nagkaroon ng pagtatanghal dito tuwing araw ng Biyernes na tinatawag na Concert in the Parks. Naging pamoso ang parking ito dahil sa dinami-rami ng mga magsing-irog na nagpapakasal dito at dahil na rin sa magandang pag-preserve na lugar na ito. Ang Paco Park ay nagsilbi ring shooting locations sa mga photoshoots at sa Pinilakang Tabi. Ang Paco Park events ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa ating kasaysayan, sapagkat dahil dito, nagkaroon ng matibay na relasyon ang pamahalaang Pilipinas at Alemanya. Nagpakita ng talento ang mga kilalang manananghal ng dalawang nasabing bansa. Dahil dito, nakilala ang Paco Park bilang dausan ng iba't ibang selebrasyon.